There are 40 students who are enrolled in either English or Math. 30 students are enrolled in English class. If there are 10 students enrolled in both English and Math, how many students are not enrolled in either English or Math? Second question is how many are enrolled in Math class only? And the last one is how many are enrolled in English class only? So again, Venn diagram, box, tapos, ilang entity? Dalawa. Kasi, ang nabanggit lang naman ay English at saka yung, this one, English at saka yung Math. Okay? Gumagaling na yung mouse pointer ko. Ngayon po, okay, meron daw 40 students naka-enroll sa English at saka sa Math. Okay? So, ito yung universal set natin. Label muna natin. Ito yung English, ito yung Math. At ang sabi, yung universal set natin pag-uusapan, 40 students lang. 40 students lang yung laman nito. Okay? At nagkataon, yung 40 students na yun, yung 40 students na yun, ay naka-enroll dun sa English o kaya sa Math. Ibig sabihin, yung 40 na yun, andito sa loob yun, yung circle, sa English o kaya sa Math. Yung total nun, 40. So, wala tayong nasa labas. Nako ka? So, ito yung, I think, naging tanong dyan sa, trending ito sa online Parang ganito po. Ulitin ko Yan, ito isang klase, halimbawa, ibang explanation, ibang atake. Kasi iba-iba tayo ng learning capacity. So, medyo yung iba advanced. So, naiisip na, paano yung sa biology? Paano kung yung mga ganong tanong? So, ganito po yan. So, halimbawa, isang klase, meron 50 students. So, sabihin natin ito, row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. Saan ka ba nakaupo? O, dito. Ay, hindi. Sige, row 1 ka, row 1. Sorry. So, dito ka sa row 1. Ayan, diyan ka nakaupo. Sorry, dito ka sa row 1. Yan, row 1. Tapos, meron 10 estudyante dito bawat row. Ayan. Yung lahat ng nandito, lahat ng nandito, sa row 1, row 2, row 3, at saka sa row 4, yan. Kaklase mo yan sa English at saka sa Math. Okay? Ito namang nasa row 5 na 10. Okay? Itong 10 na to. Yan. Ito, yung mga hindi mo kaklase sa English at saka sa Math. Kumbaga, English 2 at saka Math 2 na yung subject ninyo. Etong dalawa na to may back subject. Itong 10 na to may back subject Hindi kasali. Okay? So, sila yung English 1 at saka yung Math 1 lang yung subject nila. Kumbaga, may back subject Bagsak nga Okay? Nasa row 5. Ikaw, alam mo na. Diba? So, dito sa problem natin, nakalagay, there are 40 students who are enrolled in either English or Math. So, ibig sabihin po is, ang pinag-uusapan lang natin dito, yung 40 students na yun, ay yung naka-enroll lang sa English at sa Math. Hindi yung buong klase. Nasaan yung buong klase? Ito yun. Pero ang pag-uusapan lang natin for this particular problem, ito lang muna. Ito lang. Hanggang doon. Tayo-tayo lang. Ba? Yung may kickback, may back subject, hindi natin kasali sa usapan sa problem natin. Naintindihan po? So, kung may biology, may iba pang subject, hindi nakasali yun. Ito lang ang pinag-uusapan natin. Okay? Kaya 40 lamang talaga yun. Yung 40 na yun, itong 40 na sinasabi natin, lahat yan nandun sa English at saka sa Math. Ito yun. Nandito sa loob ng English at saka sa Math. Ito, kung tutusin, kung ang usapan natin is yung buong klase, nandito yan. Diba? Sa labas. Pero ang pinag-uusapan lang doon sa problem is yung 40 students sa English at sa Math. Paulit-ulit ako. So, ito lang yung pag-uusapan natin. Yung English at saka Math. Wala na yung ibang subject. Ito, hindi na natin pakialaman yan. Wala na yan. Ito lang English at saka Math. Okay? So, yung 40, tandaan mo, nandun lahat yun sa loob. Kasi, 40 who are enrolled in English or Math. Ayun yun, yung 40 na yun. Wala na tayong pakialam dyan kung mayroong pang ibang subject yung mga yan. So, I hope clear na po yun. Ngayon, solve na natin to. Paano natin isosolve? Clear natin yan. So, English, ito Math. Tandaan mo, 40 lahat yan, ha? Yun lang ang pag-uusapan natin. Wala doon. Kasi lahat daw nando sa loob ng English at saka Math yung 40 na yun. Okay. Lagyan natin 30 students. Kalagay. Sa English.
30. Eh, dito. Tapos, if there are 10 enrolled in both English and Math, 10 daw sa both English and Math. Di ba? Ang unahin natin ay yung intersection. Yung common sa dalawa. So, may 10 tayo. Dito daw 30 sa English, di ba? Ito, 30 students. Saan? Okay. So, dapat 30 yan. Eh, ilan na yung nakalagay? 10. So, 30 minus 10 equals to 20. Okay. So, kompleto na yung English natin. 13 yan kasi 20 plus 10. Sunod. Ano sunod natin? Math, syempre. Ito naman kabila. Ilan yung sa Math? Math. 40 students enrolled in English and Math. Ito daw lahat. Sa dalawang ito, 40. 30 enrolled in English. Okay. 30 daw dito. Tapos, 10 daw dun sa both English at Math. Okay. Yan yung 10. Ito, 30. Kabuuan. Pero sa Math, walang nakalagay. Yung mga problema to. Okay. Paano natin alamin yung sa Math? Siguro yung iba sa inyo may idea na kung paano susolve. Nasasagutan na. Pero para lang maging mas maunawaan ng iba, kasi hindi nila nahahagip yung kung ano yung sagot. Ilagay natin ito. Hindi natin alam Gamit tayo ng variable. Huwag kang matakot. Yung variable na x. Yan. Hindi natin alam. Wala tayong kaalam-alam kung ano yung math. Ilan yung math. Yung kumukuha lang ng math. Diba? Hindi nga natin alam kung ilan yung total na kumukuha ng math. Ang alam lang natin, 10 yung both. So, hindi natin alam kung ilan ang kumukuha ng math. Para mapansamantala, ilagay lang natin yung x doon. Okay? Ang ibig sabihin po ng x, yun yung hahanapin natin. Hindi babalikan hahanapin natin. Okay? Kung ano yung value ng x. Okay? So, paano natin kahanapin ngayon yung value ng x na nilagay natin doon? So, alam natin, di ba, based from the given, 40 daw yung laman ng Venn diagram natin. At nagkataon, yung laman ng 40 na yon ng box natin, ay lahat yun nandun sa English at saka Math. Kukuha, copy baliwan na So, may idea na siguro. So, 40 daw ito. Okay, ilan na yung nandyan? Maliwanag naman, 30. So, isolve lang natin, ilagay natin sa equation. So, yung 40 daw, yung nasa loob, hindi, medyo baliktad rin. Sige, 40, yung nasa loob, yan daw ay yung 20 sa English, plus 10 yung sa both English at saka sa Math, plus yung sa Math lamang. Hindi natin alam, kaya gamit lang tayo ng variable na x. Okay? Alam nyo yung variable hindi yung tusok-tusok na fishball, tapos bari-bari ang bayad. Ngayon, aalamin natin yung value ng x. Di ba may equals dito? Di ba? Teka, yan muna. So, 40, pwede pa na pagsamahin ito, di ba? Yung 20 plus 10, that will be 30 plus x. Hindi mo pwedeng isama yung x doon kasi letter nga yun. Hindi pa natin alam variable pa lang yun. Hindi mo pwedeng isama doon yun, Pag samasamahin mo lang yung numero sa numero, yung letra sa letra. O variable sa variable. Dito isa lang naman yung variable. So, assist lang yan. Ngayon, ito equation natin. 40 is equal to 30 plus x. Kung makikita mo, may equal sign dito Balance, di ba? Dapat daw, ito, equal dito. Ito 30. Ano kaya yung laman nitong x na to? Di ba? So, siguro may idea ka na. Titig method lang. Pero ganito po yan. Ibig sabihin nito, balance ito. Di ba? So, ang gawin ko, kailangan ma-isolate ko sa isang side na equation. Teka, balitarin ko na. Magulo na sir. X plus 30 is equal to, nagbago. Hindi po. Yung 40 natin doon, kasi equal sign lang naman yan, di ba? So, pwedeng dito ito, pwedeng doon yung ito naman 30 plus x doon sa kabila. Ginawa ko lang din x plus 30, parehas lang din yun 30 plus x, equivalent din yan sa x plus 30. Tapos yung 40, nilagay ko naman doon sa kabila. Parehas lang po yan. Kasi may equals naman balance. Bakit ko ginawa ganito? Para mas madali kasi. Ganito, makikita mo na agad yung value niyan para maging balance. Ilang kaya ang kailangan ng x para maging balance ito sa 40. Diba? Pero para ma-solve lang natin, pakita natin. So, yung x
plus 30. Bawasan natin ng 30 to. Okay? Ngayon, yung kabila, bawasan din natin ng 30. Parang sa timbangan eh. Di ba? Yung sa balansi ng katarungan. Bawasan natin magkaparehas. Balansi pa din yan. Kahit binawasan ko dito, binawasan ko din dito, ganun din kadami, 30 din eh. So, balansi pa din yan. Yung, imagine mo, yung balance ng, sa Department of Justice, yung balansi. Yan, tapos may ganun. Kumbaga, may 40 ka dito, tapos dito, hindi mo alam ang timbang ng isa, tapos may 30 ka. Tinanggal mo yung 30, tanggalin mo din yung 30 dito. So, kung ano yung magbabalansi doon, na matitira doon, ay alam mo na yung timbang nun, yun. Di ba? So, yun yung gagawin natin. So, binawasan natin yung 30, binawasan natin ng 30, matitira yung x. Yung variable natin, yung hinahanap natin na value. At dito, ang matitira naman ay ilan? 10. So, ibig sabihin, ang value ng x natin is 10. Nakuha po? Okay, so, lagay natin ngayon yan. X is equal to 10. Tanda natin, 40 yung laman ha. 40 pa ba? Yung laman ng loob ng ano. Ay, nakalagay sa English sa kamat pag inad natin. So, 20 plus 10 plus 10, 40. Sakto pa din. Doon sa labas, wala tayong nakalagay ha. Kasi yung pinag-uusapan lang natin is English sa kamat. Based doon sa given na din. Inulit ko na naman. Para lang maalala. Ngayon, pwede na tayo mag-solve. Madali na. Yaking-yaka na. Okay, how many students are not enrolled in English or Math? Oh, English or Math? Ano yun? How many students are not enrolled in English or Math? Yung nasa labas daw. Diba? Ilan yun? Wala nga. Wala tayong pakialam dun eh. Okay? Hindi natin alam yun eh. Dapat wala. Tanong natin. So, 0. Okay? Next. Okay? How many are enrolled in math class only? So, math class only, math lang. O, yun, 10. Okay. Tapos, how many are enrolled in English class only? Ilan? Tama. Very good. Simple sa yan. That's 20. Okay? So, balikan nyo na lang po ulit yung ibang problem. Tapos, solve kayo ng mga problem sa mga online, yung mga nakapost para mas mahasa pa kayo. I hope nakatulong po ito para sa inyo. Salamat po. I hope this has been informative for you. And thank you for viewing.